Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome sa Kabuhayan at Negosyo, ang programang nagbibigay ng inspirasyon at kaalaman sa mundo ng pagninegosyo at tagumpay. Ngayong araw po, makikilala natin ang isang negosyante nagpatunay na ang tagumpay ay higit pa sa kita. Ito ay may kaugnayan sa serbisyo, malasakit at paglapit ng kalusugan sa bawat Pilipino. Siya ang nagtatag ng nangunguna sa isang napakabilis lumalagong pharmacy at healthcare franchise na may misyong gawing abot kaya at dekalidad at abot kayang gamot lalo na sa mga malalayong komunidad ng bansa. Isang negosyanteng pinangungunahan ang pananampalataya, layunin at paglilingkod at isang tagapagbukas ng pagkakataon para sa mga overseas Filipino workers at mga nagnanais magnegosyo sa sariling bayan. Walang iba kundi si Sir Julius Llanera, founder at CEO ng GoToMeats Pharmacy. Welcome po sa Kabuhayan at Negosyo, Sir Julius. Maraming salamat po, Yusek Gani, for this opportunity po na nandito po sa program po ninyo na makapag-share po, makapagbahagi ng mga oportunidad at maibahagi ko po ang aking buhay about sa negosyong ito. Napakasikat, Sir Julius, no? Itong GoToMeats na negosyo mo, itong franchise, pero bago natin pag-usapan yan, pero siguro para sa kaalaman din ng mga suki natin dito sa Kabuhayan at Negosyo, mga kasosyo natin, gusto natin na makilala ng mga viewers natin. Ano ba si Julius Llanera? Alright, okay. Okay. Ako po si Julius Llanera, ang founder at CEO po ng GoToMeats Pharmacy. At ako po ay nanggaling sa El Nido, Palawan. Okay. At magulang ko po, pamilya ko po, sila ay nandun sa Palawan. And ako po ay based na in Metro Manila. Pero time to time ay umuwi din ako sa Palawan because our business is in Palawan. Alright, okay. And ako po ay nabigyan ng opportunity. Pinag-aral po na magulang ko dito noong kolehiyo. And eventually, nag-work bilang accountant, bilang auditor. At after that, nagkaroon pa ng experience sa sales. No? And na-expose yung, nakita ko yung skills ko, yung talent ko sa pagbebenta ng mga produkto. No? And eventually, dumating yung COVID. Alright. Nabuksan yung opportunity sa medical business. No? And actually, before medical business po, ay nagkaroon din ako ng negosyo, but ito ay nag-fail, no? At of course, hindi naman tayo natatapos doon. We have to bounce back. At nagkaroon nga ng opportunity sa medical business during COVID times. And then, hanggang sa naisilang po ito sa GoToMeats Pharmacy. So, napakaganda ng kwento mo, Sir Julius. Pero bago natin pag-usapan itong GoToMeats, kayo ay nasa 60 branches na. Yes po. Luzon, Visayas, Mindanao. Luzon, Visayas, Mindanao. So, kailan mo ito inumpisahan? Okay, to be exact po, around December 2024. Wow, bago lang. We So, open wala our pang 2 taon, naka-60 branches Yes, na kayo. around 14 months. Opo. So, kayo ay certified public accountant. Opo. So, dito kayo nag-aral sa... Dito na po sa Manila. Opo. Opo. So, bago ka pumasok sa negosyo, ikaw ba ay nung bata ka, nangangarap ka maging negosyante or yung mga parents mo ay nasa larangan ng pagninegosyo? Okay. To be honest po, never in my mind na ako po ay magiging negosyante in the future. Marami akong gusto nung bata ko, marami akong pangarap. Gusto maging engineer, gusto maging pharmacist. Pero eventually, sabi ko hindi rin ako napunta doon. So naging accountant po ako. Kaya yung pagninegosyo talagang hindi po sumagi sa isipan ko. Yeah. So, nabanggit mo kanina, ikaw ay from El Nido, Palawan. From El Nido, Palawan. So, ang college days mo ay dito na sa Manila. Pero noong kabataan mo, ano ba ang nakikita mo? Saan ka ba namulat, Sir Julius? Naka-inspire ba sa'yo yung mga magulang mo? Sila ba ay mga negosyante rin? Or nasa medical field ba sila, Sir Julius? Okay, ang pamilya ko po ay, hindi ko po masasabing kami po ay galing sa mayamang pamilya, kami po ay nasa lower class family. At kami po talaga ay nasa pag-usapan po natin ng Palawan, talagang nasa bundok kami. At ako po ay lumaki sa lolo't lola ko during my elementary days. At
sila po ang nag-guide sa akin during my younger days. Sila po ang nagturo sa akin, no, ng mga bagay, mga values, right values sa pagiging tao sa buhay, no. And maraming naituro, to be honest po, ang aking lolo sa akin bilang bata during those times. So, during Ikaw that ba time. ay laki sa lolo mo? Ako po ay laking lolo. Sa So- lahat po ng kanyang apo, ako lang po talaga ang, kumbaga, lumaki na under their, kumbaga, guidance. Pero ang lolo mo ay isang negosyante. Siya po ay very entrepreneur on his own simple way. Sila, during that time, may sari-sari store, may maliit na sakahan, may maliit na mga, kumbaga, may mga itikan po sila, kung familiar po kayo sa itik. Ano? Okay. Ayan, tapos may baka rin sila. So, So lumaki ka talaga halos sa talagang probinsyano ka. probinsyano po, very probinsyano. So ano yung mga tulong, ano yung mga aral na natutunan mo sa lolo mo nung ikaw ay napakabata pa? Apo. Isa po dito na talagang nag-create ng impact sa akin, no? At nag-shape ng buhay ko is yung every summer nung wala akong pasok, o sabi nila, lagaan mo yung mga itik, pakainin mo sa umaga, sa hapon. At every morning Ano to, talaga. high school ka rito? Elementary po. Elementary. Elementary. So, nung panahon po na yon na talagang inalagaan ko, pinapakain ko, at saka every morning, talagang nangingitlog yung mga itik, yung sagani, no? And dinadampot ko yun, nililinis ko yun, merong mga tray. Familiar pa sa mga tray, lagyan ng itlog. Nilinis ko yun, lagay ko sa tray ng itlog, tapos ilala ko sa mga sari-sari. So nasubukan mo yung paglalako. Oh, yes po, sa mga sari-sari store. So may share ka doon sa lolo mo. May commission po ako. Okay. So parang, kung di pa ako nagkakamali, around 5 pesos po yata. Around that amount po. And isa pa po ay ang lolo ko lang po kasi that time ang nagsusupply ng tubig sa barangay po namin. May maliit siyang, may tank siya, tapos pinupurify lang po yung water. Sa El Nido ito. Sa El Nido po ito. Sa El Nido po ito. At ngayon, sabi niya, wala kang pasok, ikaw mag-deliver ng mga tubig. So, lalagyan ko po yung kukulik ko yung mga gallons po from households, tapos lalagyan ko ng water yon. Tapos i-deliver ko sa kanila. Pero ang ginagamit ko po, yung sagani, hindi tricycle. Diba, ginagamit po sa syudad, tricycle. Pag-deliver. Doon po, baka, na may lalagyan lang po na sa likod para lalagyan ng mga gallons para i-deliver sa mga households. And you know what? Actually, marami pa yung sagani, no, na-shape. Na-realize ko na lang din ngayon, nung nagnegosyo na ako, na, oops, yun pala yung impact. Yun pala yung nag-shape sa akin kung sino ako ngayon. And lahat... Doon ka talaga na nahasa, na-train. Oh, yes po. So, kahit yung right attitude na kapag ito lang yung meron ka, ito lang yung i-enjoy mo. Ito lang yung gamitin mo. So, of course, talagang minsan may mga imperfections tayo, pero yung mga lessons na yun sa buhay, yun ang nag-guide sa atin, yun ang nagko-correct sa atin para may align tayo sa goal natin, sa purpose natin sa buhay. So after elementary, high school, na punta ka na sa Maynila. Sa Manila. So saan ka naman nag-aral ng kolehiyo sa Manila? Sa Manuel L. Quezon University po ako natapos So, nag-aral. Hindi rin po sa mataas na universidad, kundi sa simpleng universidad. Pero talagang nag-create din po ng impact sa life ko. So ikaw ba nung nasa kolehiyo ka ay enterprising ka rin? May mga racket ka rin ba habang ikaw ay nag-aaral? Ito po ay nung mga latter part na nung pag-aaral ko. Yung nanay ko po kasi nagtitinda ng mga dry goods sa Ganino. Yung mga, sa Palawan din, Palawan El Nido. din. Sa El Nido. O sabi niya, Julius, baka kaya mo na. Ikaw na yung mamili ng mga damit na ititinda ko. So, inutusan niya ako sa Divisoria, pati sa Baclaran. Sa Gani. So parang, ako namimili. parang ikaw yung nangungumpra. Ako nangungumpra, tama po. Ganun ang word. So, pumili ako sa Divisoria, kumot, t-shirt, whatever, yung mga plato. Sa Divisoria, sa Baclaran naman, yung mga tsinelas. Ayan, so, nilalagari ko yan yung sa Tapos ihatid ko support. Tapos, meron lang akong certain parang commission or parang income from my mother. So, ayun. Tapos, yun yung medyo mini racket ko nung college po ako. That time din po, nung college po ako, doon na-shape yung leadership ko. Doon nabuhay yung leadership ko. Na I was a leader of accountancy organization all across NCRs. All across NCR, sorry. Sa college na ito, no? College na po ito. So we have 80,000 members. Wow. And we have around 80 to 100 So you school are members. really a born leader. Actually, doon ko na lang din po nakita na talagang
may capacity rin ako to lead people. Apo, so ayun. So, after college, ikaw ay certified public accountant. Apo. Na-try mo ba mag-work din sa corporate bago Apo, pinagpatuloy mo yung entrepreneurial mindset mo, Sir Julius? Apo, nag-work po ko sa Sisip Gores Belayan Wow, Company. SGB. SGB and Company po. And Mahirap pumasok dyan. Yan ay isa sa mga reputable auditing accounting firm. Apo, Ang apo. kinukuha nila sa SGB ay yung mga magagaling. Paano ka naman napasok doon? okay. So, to give you a story po, on latter part na po nung pag-aaral ko, nabigyan po nila ako ng scholarship. Wow. Apo, dahil So you must be nandun ka sa top 10 ng class ano mo. Actually, hindi rin po masyado, no? Siguro, nakita lang din po nila yung potential ng pagiging leader ko, balance sa pagiging, kumbaga sa academics part ng buhay ko. And yun po, naging scholar nila ako, kaya I have to work din talaga sa kanila to give back sa binigay nilang opportunity sa akin. Nung naging CPE ka na. Opo. So ngayon, talagang very thankful po ako for that opportunity. Ayun po ang isa sa mga nag-contribute din kung sino ako ngayon. So ano yung mga values na natutunan mo while working sa SJB firm? Okay. Mag-work po sa SGB in company. Tama po kayo, mahirap talaga makapasok. Kasi Very hindi po- rigid ang training niya. And ang training po, kaya nga po yung iba, talagang they want to work with in SGV because yung training mo, yung paano ka i-prepare bilang accountant, bilang auditor, so bilang consultant, talagang matindi. So like sometimes you work from 8 a.m. until the following day kasi yun talaga yung demand ng trabaho mo. Pero I could say it's very worth it. Kasi yung discipline mo nandun, yung pagtitiis mo, yung grit mo, yung resilience mo. Yes. Talagang nandun bilang tao. So kaya nakatulong po talaga sa akin yun bilang isang negosyante, bilang isang professional, at bilang tao. So while nasa SJB ka, kailan mo talaga naisip na ay mahirap itong itong work sa auditing or accounting firm. Mas gusto ko na lang magnegosyo. Actually, o ikaw ba ay nagnegosyo ka agad o may mga sinubukan ka rin na negosyo na talagang tinry mo? Okay. Actually, onset pa lang po, mahirap na talaga. Sabi ko, mahirap talaga maging auditor. Kasi napansin ko, na-observe ko, I can't stay kung saan ako nakaupo. I can stay longer. While nagko-computer ako, nagla-laptop ako. Pero, yes, of course, kailangan ko tiisin. Dahil trabaho ko yun. By the way, ilang years ka sa SGB? Around, actually, mabilis lang po eh. Okay. Siguro parang 1 year lang po. Okay. So, talagang tinapos ko lang yung band ko din with them. No? At kumbaga, in short span of time, talagang masasabi ko talaga na parang matagal dahil sa na-experience ko din. Very rigid talaga yung Opo, experience opo. niyan sa SGB. Opo. So after that, nag-work pa ako in private, naging head pa ako ng isang audit department. And then after that, sabi ko mahirap talaga audit. So Tsaka nag-sales. hindi ganun kalaki yung kitaan dyan. Opo. So try pa ako mag-sales, no. Diyan na pumasok yung real estate. Andiyan na pumasok. So na-try mo rin ang real estate? Opo, real estate, even yung insurance, na-try ko rin po. So jack of all trades si Julius. Sir Opo. Julius. So nakita ko, Yosek Gani, na mas masaya ako, mas strength ko yung pagbebenta. So, So, I'm a salesperson. yung mindset mo talaga, nasa sales ka. Opo. Sabi ko, hindi ako pang hindi ako pang Pang-corporate. Hindi pang corporate eh. 8 to 5. Oo, sabi ko, dito na ako. Sabi ko, it makes me happy. And nakita ko naman yung value na binibigay ko sa ibang tao. So, sabi ko, I think dito. Tapos nag-arise na po ang opportunity na ito. Sumunod na po dyan yung nirefer po ako ng tatay ko. Sabi niya, why not try itong isang negosyo? Actually, they're related into tracking. Okay. Sabi niya, they're looking for a general manager na magli-lead sa kanila. So, this is existing company. Nag-ooperate na for quite some few years po. And now, sabi ko, sige, try ko. Sinubukan ko po. And unfortunately, to make it short po, nalugi yung negosyo. Bakit nalugi yung negosyo sa logistics? Una po, hindi kami nabayaran ng maayos ng client po namin. Hindi ko na sabihin ko sino. Opo, at para sa kaalaman ng para ma-educate din natin yung mga viewers natin. Actually, nung pumasok po ako,
sabi nila, kailangan po nila ng investor. Mm. So, I look for investors. Ako po ang naghanap. Okay. Ako po ang naghanap ng investors. So parang nagamit ka pa. Nagamit po ako. At of course, pinatawad naman natin, kinalimutan na natin yun, Yusek Gani. So hindi naging maganda ang experience mo doon Hindi sa... pa naging maganda. At ito po ay multi-million investment na nangyari po. So nalugi kayo doon? Nalugi po ang negosyo. At, Personally, ikaw ba ay namuhunan ka rin doon? actually, namuhunan po ako. Effort, time, money, lahat po talaga ng So yun yung resources. pinakaunang sabak mo sa pagninegosyo. sabak sa negosyo. So parang inassume mo yung business. Yes po, inassume ko yung business. Malaki ba yung nalugi sa'yo doon? Malaki po, malaki po. Millions din? Multi-millions po Wow. talaga. And after that time, Yusek Gani, I had sleepless nights. Okay. Hindi talaga ako makatulog. Kasi imagine, hindi ka nasanay sa parang buhay na gano'n na parang yung reputation mo, nakasalalay doon, na wala ka naman intention na Yung time and effort. Oo. So talagang sabi ko, ang hirap, napakahirap talaga. Pero wala tayong choice but to bounce back talaga. Kailangan natin bumangon ulit, matuto. At of course, hindi talaga mawawala dyan yung magdasal tayo, Yusek Gani. Kailangan natin ng tulong galing sa taas. No? At good thing, meron akong opportunity yan dahil may kahit papaano may skills na sa pagbebenta. So nakabenta po ako ng real Sales, estate. accountant kayo. So talagang equipped na kayo. Opo, so nakabenta pa ako ng isang property. Sa real estate to? Sa real estate po Okay. ito, sa Manila. So, yun po yung time na talaga naka-bounce back po ako sa negosyo. At So hindi ka talaga nawala ng pag-asa? Hindi po ako nawala ng Despite pag-asa. doon sa naging experience nyo sa logistics? Yes po, kasi talagang kung mananatili ka pong down at bagsak, magkukwit ka, madidepress ka, walang mangyayaring maganda, Yusek Gani. And ang isang lesson na natutunan ko, kailangan mo lang tumayo ulit after na magkamali ka. Hindi mo na, minsan may mga bagay na hindi mo talaga control. Oo, na hindi mo talaga intention na, let's say, malugi, maloko. So, kaya we have to bounce back talaga at tumayo ulit. At good thing talaga ay nakabawi po, nakabounce back. And ito, kaya nandito po ang negosyo. Oo. At dito na natin pag-usapan itong napaka-popular na GoToMeets na ikaw ang founder, ikaw ang CEO. So, Apo. paano ka nagkaroon ng idea na gawin ito? Hindi ka naman doktor or pharmacist. At Apo. ano yung nagtulak talaga sa iyo para umpisahan mo itong negosyo na napakalayo doon sa education mo Apo. at doon sa expertise mo? So, ikwento mo sa amin, Sir Julius. Okay. So, yun nga po, after po na malugi, yun na nga, sabi ko, kailangan ko mag-bounce back. Good thing po, itong kaibigan ko po, nasa procurement po siya, sabi niya, Julius, hanapin mo tong medical equipment na to, baka kaya mo. At nag-try po ako nakausapin siya. At sabi ko, sige, try ko. Hinanap ko po itong distributor nung specific na medical equipment. So, good thing na nakita ko po ito at naging, kumbaga, naging productive po yung pagsusupply ng medical equipment po na ito. So, na-supply ko po. At hindi lang po yun ang sinupply ko. Pati mga gagamot na rin. So, at ito po ay sa government project po ito. Ano to? Pandemic area? Pandemic po. Pandemic time. Yes, 2020 po. Oo. So, Ayun, ang sikat na mga negosyo nun Apo. ay related sa mga health. Oo, so mataas yung demand po nung mga healthcare business. Ikaw ba, Sir Julius, may karanasan ba kayo na may dito sa medical field, sabi mo nga, yung magulang mo, hindi naman sila doktor. So, ano yung karanasan mo dito sa medical side naman na... To be honest po, wala po talaga. Ang magulang ko po ay isang simpleng government employee. Ang nanay ko po ay isang simpleng housewife. So, wala po talaga akong background about this business. Medical. Medical business. Like mga kapatid mo, wala bang doktor Wala sa po kanila? that time. Or yung... may asawa ka ba, Sir Julius? Actually, nung ginawa ko po yung business, hindi pa po kami mag-asawa ng wife ko. Okay. So, marami nga na po nagtatanong, dahil doctor yung wife mo. Kasi my wife is a doctor. So, sabi ko, hindi talaga. So bago mo ito inumpisahan, hindi pa kayo mag-asawa? Hindi pa kami mag-asawa. So your wife is a medical doctor Medical ngayon? doctor po siya. So, katuwang ko na rin po siya sa pagnenegosyo. And, Tumutulong na rin siya sa inyo ngayon? Opo. After po ng ilang years na pagka-practice niya bilang doktor, siya po ay katuwang ko na rin sa pagnenegosyo. So, going back po doon sa storya ko, yun nga po, nagsusupply po kami ng mga
medical equipment, nagsiset up po kami ng mga laboratories, diagnostics. So, hanggang sa pati gamot, sinusupply ko na rin po. Now, while nag-iikot-ikot po ako sa Palawan, Yusek Gani, nakita ko yung need ng mga kababayan ko sa Palawan na sobrang mahirap makabili ng gamot. They will just, kumbaga, it will take them parang 1 hour to 2 hours para lang makabili po ng gamot. Very interesting itong pag-usapan natin. Apo. At saka itong napakaikli ng panahon ay naging 60 branches na ito ang Gutomates. Pero bago natin ipagpatuloy yan, Sir Julius, mag-break muna tayo. Huwag po kayo alis, mga kanegosyo, mga kasosyo. Magbabalik po ang Kabuhayan at Negosyo. Nasa dugo na ng Pilipino ang tumulong sa kapwa Pilipino. Hatid ng DWIZ ang programang hangad ay maging tulay ng tamang pagtulong. Tulay Pilipino, ang puso ng pagtulong ng DWIZ. Kasama ang taong nasa dugo na ang pagtulong sa kapwa Pilipino. Si Ms. Tony Rose Gaida, kasama ang mga taong may puso sa pagtulong. Mga non-government organizations, mga samahang matagal nang tumutulong sa mga kababayan natin, mga government agencies at marami pang iba. Tulay Pilipino, ang puso ng pagtulong ng DWIZ at ang bagong reyna ng public service, si Ms. Tony Rose Gaida. Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng hapon sa DWIZ News Nationwide. Tulay Pilipino, dahil walang tutulong sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino. Mga balitang scoop exclusive! Mga balitang nangyayari pa at gusto mong malaman kung ano na ang latest scoop. Mga balitang hindi mo dapat bitawan at kailangan ng tutok. Mababalitaan lahat, hagip lahat sa DWIZ News Scoop! Naka-live sa Aliw 23 Free TV. Naka-live din sa DWIZ News. Naka-live din online. DWIZ Facebook, YouTube at DWIZ News website. Samahan ang buong puwersa ng DWIZ News and Research Team sa paggalugad sa buong bansa at buong mundo ng balita at impormasyon. DWIZ News Scoop! Maki-scoop 4 p.m. Monday to Friday kasama si Dennis Antenor Jr. DWIZ News Scoop! Bahagi pa rin ng inaabangan tuwing hapon sa DWIZ News Hapon Highlights. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Sa tradisyon ng paglilingkod ng tamang balita hanggang sa sports. Hatid ng mga OG sa sports. Benji Paras at Ronnie Magsanok. Benji Paras, Ronnie Magsanok, walang bolahan. Sa DWIZ News Nationwide. Saturdays, 4 p.m. Malalaman ang tama sa Walang Bolahan. Walang bolahan, Walang Bolahan. walang bolahan, Sa DWIZ News Nationwide. walang bolahan. Latest, pinakabago at tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Pilipinas, narito ng tamang balita sa oras na ito. Nakaumang ang panibagong dagdag singil ng Maynilad at Manila Water sa susunod na buwan kasabay ng inaasahang pagpasok ng tag-init. Bunsod ito ng inaprobahang foreign currency differential adjustments ng Metropolitan Water Works and Sewerage System Regulatory Office ng dalawang water concessionaries.
Batay sa desisyon, 9 centimos ang magiging dagdag sa kada cubic meters na singil ng Maynilad habang 4 centimos naman sa Manila Water. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. At yan ang tamang balita sa oras na ito. Mag-follow at subscribe sa lahat ng DWIZ News digital accounts, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X, DWIZ News App at DWIZ News website. Ako po si Terence Mulave, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Oras-oras nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Nandito pa rin po kami ni Sir Julius sa Kabuhayan at Negosyo. Kanina, Sir Julius, napakaganda nung kwento mo doon sa pagpasok mo rito sa Gotomids, no? Apo. So, alam ko napakahirap talaga yun ng accessibility, lalong-lalo na sa mga probinsya, Apo. kanayunan, access nila dito sa gamot. So, ipaliwanag mo sa amin Apo. paano mo ito talaga natutunan itong pinasok mo Apo. na negosyo. Apo. So, yun nga po, talaga nakita ko yung needs ng mga kababayan ko sa Palawan na kailangan pa nilang bumiyahe ng matagal para lang makabili ng gamot. Either magbangka po sila, mag-jeep sila, o may magmotor sila. So, laging prone sa accident. Paano kung bagyo? And may mga medical emergencies. So, sabi ko, why not dalhin ko yung mga gamot papalapit sa mga kababayan ko sa Palawan. So, kaya doon po nagsimula ang GoToMed Pharmacy Franchising. So, ito po, nagtapo kami, nag-ikot po kami sa Palawan kung sino po yung interested na gumawa po ng GoToMed Pharmacy at nagkataon po na ang magkaroon ng pharmacy business ay pangarap din nila. Okay, so, yun po. And we opened our first store in Puerto Princesa for franchise sa Puerto Princesa, and then kumalat na po yun all across Palawan. So, and now, we're not just present in Palawan, we have in Metro Manila, we have in Laguna, we have in Mindanao, we have in Visayas. So, doon po nag-grow ang business po namin because not just because of money, but because of our mission na ilapit talaga yung mga murang gamot para sa bawat Pilipino. Alam mo, Sir Julius, ang pagtatayo ng pharmacy ay hindi madali. Tama po kayo. Napakalaking Tama po problema dyan, yung capital. Yes po. Ikaw ba nung inumpisahan mo ito, Sir Julius, alam mo, sa mga aspiring business, yung mga entrepreneurs, Apo. ang pinakamalaking challenge dyan ay puhunan. Tama. Ikaw ba ay may malaki ka na rin o may capital ka na nakahanda bago mo ito umpisan tong GoToMeds business mo? Apo. Yeah. To be honest po, wala po talagang Oh, malaking so paano puhunan mo po. ginawa ito? Okay, may kunting puhunan, may Okay. kunting kumbaga funds po ako during that time. At pinaikot lang po natin ito. Hindi ka nangutang sa kaibigan, sa magulang mo? Or... ang realidad po, nangutang po ako sa magulang ko. Okay, Oo, okay. kasi para lang po makapagsimula. At ako po kasi ay naniwala doon sa vision ko at sa mission ko. At nakita ko rin po na of course, ang negosyo po kasi, it's a balance of profit first and then you can do your purpose. Pag wala ka pong kita sa negosyo, hindi mo rin magagawa yung purpose mo, hindi mo magagawa yung vision mo. So, like what we do po, gumagawa kami ng mga, we deploy doctors, we do medical mission, free clinic, sa mga stores po namin nationwide, and simultaneous po ito. So, ang lagi po nilang, actually, just to share lang po, every time na we open our store, lagi po nila sinasabi, mabuti na lang po, may butika na dito. Hindi na po namin kailangan bumiyahe. At every time po na may free clinic po kami, ang sinasabi po nila, malaking tulong po ito sa amin. Kasi instead na ipambayad po namin sa doktor, instead na ipambayad po namin sa medical test namin, ipambibili na lang namin ng bigas para sa pamilya namin. And yun po yung bagay na lagi po nag-inspire sa akin every time na naalala ko po yun. Now we have to do this. Itong negosyo na to, hindi lang to basta about sa pera. Itong negosyo na to ay may mas malalim na mission. Opo. Kaya, sabi ko nung nagsimula po ako, sabi ko may mas malalim na mission to. Kaya hindi pwedeng hindi ko masimulan yung negosyong ito. So hindi po wala po akong maraming pera during that time. At sabi ko, kailangan ko lang simulan. Kasi sa pagnenegosyo po, Yusek Gani, hindi naman kailangan perfect na kagad yung negosyo. Kailangan lang may knowledge ka,
hindi mo rin nga masasabi kung may right people ka. Pero you just need to start. You just need to start. Until such time na ma-perfect mo yung gameplay mo, yung laro ng negosyo, at makuha mo lahat ng kumbaga kailangan mo for that business. Ako, matagal na kitang naririnig, lalo na itong success ng Go2Meds, no? Ngayon, you have 60 branches, no? Apo. All over the Philippines. Apo. Pasalamat ako sa kaibigan natin, si Brian, kasi siya yung nagpakilala sa atin, nag-connect sa atin. Advocacy natin, i-feature din yung mga successful entrepreneurs. Mga young entrepreneurs katulad mo na talaga nagtagumpay sa negosyo. At saka pambihira itong ganitong tinahak mo na negosyo, Sir Julius. Pero para sa kaalaman ng mga kasosyo natin, mga kanegosyo natin, ano ba yung kaibahan ng Go2Meets kumpara sa isang butika sa merkado? Alright. Ang Go2Meds po kasi, to be honest, marami naman po talaga. Marami po kami. And marami na pong nauna. At talagang masasabi po nating established na po ang kanilang negosyo. Ang masasabi ko lang unang-una po, ang Go2Meds Pharmacy, it is built on our mission. May mission po talaga. Kaya, kung mapapansin po ninyo, nauna po kami sa remote places. Kasi gusto namin talaga nasa bawat komunidad kami. Dinadala namin yung bawat gamot, murang gamot para sa bawat Pilipino. Hindi lang to basta mura, ito ay de kalidad na gamot. Kasi to be honest po, itong quality healthcare, hindi naman siya, kumbaga dapat exclusive para lang sa able. Ito ay privilege. Ito ay right na bawat Pilipino. Kaya sabi ko, why not start our business in remote places? Kasi maraming hindi capable na, kasi pagbibili tayo ng gamot, especially kung alam natin yung reality na pag nireseta ni Doc yan, talaga namang mahal minsan. We know the reality. Yes, But yes, of course, good thing meron tayong gantong pagkakataon na ilapit yung murang gamot para sa bawat Pilipino. And that's something na parang nakakatuwa, nakaka-inspire pa. And second po, we have our own clinic inside our store. Na, let's say kung talagang mahirap puntahan ng doktor, may doktor sa pharmacy na talagang nag-guide sa atin, nagko-consult sa atin sa mga diseases or para magkaroon tayo ng quality healthcare o para magkaroon tayo ng good health. And third po, we have delivery. We have our own application. So may delivery po kami. Meron po kami online consultation. And improving pa po. We're still innovating for this program. So it's, kumbaga, na-execute na po namin ito sa Palawan or na-implement na po namin sa Palawan. Totoo ba, Julius, na dito sa gamot, no, business, no, ay malaki ang kitaan dito? Well, to be honest, may magandang income po. Especially kung talagang mura naman po talaga ang gamot. No? Nagkataon lang talaga na meron na mga nauna. Sabi ko nga po may nauna na. So ang gamot po ay talaga maganda po ang income sa gamot. No? Kung percentage po ang pag-uusapan natin, around mga 200 to 500%. Yes, oo. Oo. So it depends on the location din. So kaya may tinatawag po tayong blue ocean strategy. Doon tayo sa walang competition. Correct, oo. Para at least you So, can ito yung manage. ginawa mo talaga? Ito yung ginawa ko, Yusagani. Medyo na-share ko na yung strategy ko, Yusagani. oo. Pero ito kasi yung, kumbaga, you can, maganda yung price mo, but at the same time, you don't take advantage or hindi mo ina-abuse yung community na mahal yung gamot mo dahil malayo ka. So, to answer your question po, maganda po ang income talaga. Oo. At paano nyo naman sinisiguro na nananatiling abot kaya ang gamot na hindi nasasakripisyo yung kalidad ng mga gamot Mga na gamot, tinitinda nyo? Okay. Of course, lagi po tayong compliant. No? Unang-una, sa regulatory body po natin, kay FDA, we make sure na ito po ay may mga registered po sa FDA, yung mga gamot po natin. And second po, dapat we make sure we have system po na namomonitor po namin kung expired na ba yung gamot or hindi pa, or near expiry meds po. So, yan po ilan sa mga bagay na ginagawa po naming hakbang para ma-make sure na tama po yung gamot. At hindi po expired yung gamot. At yung gamot po ay hindi fake. Marami pong mga gamot ngayon.
fake or counterfeit na gamot. Gamot, Kaya, marami yan sa merkado. Oo, marami po sa market yan. So kaya yan po yung binabantayan po natin. And we make sure na it's registered in FDA. And we monitor the expiry dates in our own system. Ano yung masasabi mo na isang turning point ni Sir Julius dito sa GoToMeds business na masasabi mo na dito na magbabago ang lahat about your life? Doon, for me po, doon ko nakita kasi pagka ang negosyo mo is creating and adding value for other people, na you're not just after the money, and that's the time na yung negosyo mo, you're doing the right business. And ngayon po, katulad po sa paggrupo ni GoToMeds Pharmacy, we're creating more employees through our franchise system. Ginagawa po nating mas malusog ang mga Filipino. Kasi ito po, this coming March, we will launch our first medical device na inside our store na we will pre-screen every customer na papasok kay GoToMeds para ma-monitor nila yung glucose nila, ma-monitor nila yung cholesterol nila, ma-monitor nila yung uric nila, and all those things. Para at least hindi siya kasi marami ngayon yung gani, nalalaman na lang nila may sakit na sila. Yes, Worse na yung sakit nila. So, we want to help our customers, every Filipino actually, na malaman nila na okay, dapat healthy pa rin ako. So, yung BP na yan. So, lahat yan nasa store na. So, ito po yung ginagawa ni GoToMeds Pharmacy na we want to make every Filipino healthier, and we create employment through our franchise system, and we create more wealthy Filipinos, not just here in our country, but of course OFWs. Marami pong OFWs talagang nahihirapan talaga kasi malayo sa pamilya. And they want to work sa ibang bansa dahil para mag-ipon at magnegosyo. So gusto natin na dumating yung time na babalik na sila sa Pilipinas, meron na silang isang malagong negosyo. And that is GoToMeds Pharmacy. Bilang founder at CEO na napaka-successful na GoToMeds, 60 branches, paano mo binabalansi yung kita mo at malasakit mo sa komunidad at yung bilang isang leader, ikaw ba ay hands-on sa business mo, Sir Julius? Apo. Pero bago mo sagutin yan, mag-break muna tayo. Wag po kayo alis, magbabalik po ang kabuhayan at negosyo. Kayang-kaya mo ang kahit na ano kung ikaw mismo ang gagawa nito. Let's learn new things sa DIY Do It Yourself. Isa sa mga kinakaltas sa ating sahod ay ang kontribusyon sa PhilHealth. At para ma-check kung pumapasok o kumpleto ang iyong contribution, maaari mo itong malaman gamit ang kanilang member portal. Kaya paano nga ba gumawa ng PhilHealth account gamit lang ang iyong phone? Una, buksan ang iyong browser at isearch ang PhilHealth member portal. Ikalawa, gumawa ka ng account at punan ang mga hinihinging impormasyon. Pagkatapos, ilagay mo ang preferred na password at pindutin mo ang create account. Ikatlo, i-click mo ang link na marireceive mo sa email para ma-activate ang iyong account. Ikaapat, buksan mo ulit ang member portal at ikaw ay mag-login. At ikalima, i-type mo ang login credentials at maaari mo nang ma-access ang iyong PhilHealth account. Gets mo ba? Sige nga, do it yourself. Mga lugar na pinuntahan ng ibang tao, mga produkto, serbisyo na rekomendado. Alamin sa Highly Recommended. Handa ka na bang tumakas sa ingay at gulo ng syudad? Yung tipong mapapawaw ka sa napaka-breathtaking na view. Halika na at subukang pumunta sa El Nido. Magsimula sa iconic na Big Lagoon sa Minilok Island. Malinaw na blue-green na tubig na papalibutan ng matatarik na limestone cliffs na swak sa kayaking at instant photo op. Sunod naman ang Nakpan Beach na isang 4-kilometer stretch ng puting buhangin at malinis na dagat na perfect para sa paglalakad habang ka-holding hands ang iyong special someone, magpahinga o mag-sunset stroll man lang.
Mag-island hopping ka rin sa Snake Island dahil sa natatanging snake-shaped sandbar, makakalakad ka na mula mainland patungo sa isla tuwing low tide habang nililibot ang turquoise waters. At para naman sa adventurous na view, suungin ang Taraw Cliff, isang matarik na buntod sa Barangay Buena Suerte na nagtatanghal ng jaw-dropping panorama ng Bacuit Bay. Kaya ano pang hinihintay mo? Ihanda na ang swimsuit, waterproof camera at sense of wonder sapagkat ang El Nido ay hindi lang destinasyon, kundi isang likas na obra na dapat mong ma-experience. At yan ang ating highly recommended. Madalas inihahalin tulad ang chikungunya sa dengue at Zika virus dahil sa pare-parehong nakukuha ang mga virus na ito mula sa kagat ng lamok, partikular na ng Aedes mosquito. Pero totoo nga ba na ang kagat lang ng lamok ang maaaring pagmulan ng chikungunya? Tara, let's prove it! Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Sa isang episode ng Life Ballad, sinabi ng infectious disease specialist na si Dr. Maria Rona Bergantin na may tsansa na maipasa ang chikungunya sa pamamagitan ng blood transfusion, pero anya, madalang lang ito. Bukod pa riyan, maaari rin itong maipasa ng mga nanay sa kanilang mga anak bago o pagkatapos manganak. Pwede sa nanay na papasa sa anak. Lalo na yung time na kung kailan 2 days before manganak or 2 days after makapanganak. So during the time na kung kunwari ang nanay nagkaroon ng infection during the time, pwede siya mapasa sa baby eh. Dagdag pa niya, meron ding bihirang pagkakataon na maipapasa ang chikungunya sa pamamagitan ng organ transplantation. Pero binigyan din ni Dr. Bergantin na ang kagat pa rin ng lamok ang pinakapangkaraniwang sanhi ng chikungunya. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito! Namahiyang customer? Nako, bawal ito. May kasabihang the customer is always right. May pagkakataon talaga na makakatsempo ka ng bastos o matapobreng customer. Pero alam nyo bang pwede silang managot sa batas? Maaari silang kasuhan ng unjust vexation sa ilalim ng Article 287 ng Revised Penal Code. Ang sino man magdulot sa iyo ng matinding pagkainis, pagkairita o sobrang pagpapahirap sa iyo, physically or mentally, o ipinahiya ka ng matindi, pwede silang managot sa kasong unjust vexation. Ang kaparusahan, maaaring makulong ng hanggang 30 days at magmulta ng hanggang 40,000 pesos. Kaya tandaan, sa mata ng batas, customer is not always right. Makipag-usap na lang ng maayos at matutong rumespeto para hindi ka masabihan ng, nako, bawal ito. Kayang-kaya mo ang kahit na ano kung ikaw mismo ang gagawa nito. Let's learn new things sa DIY Do It Yourself. Sa Facebook, ang sensitive content ay tumutukoy sa mga post, image o video na maaaring makapagdulot ng discomfort o trauma sa mga manonood, lalo na kung hindi ito angkop sa lahat ng edad. Kaya narito ang paraan para maiwasang lumabas sa mga sensitibong content sa iyong newsfeed. Una, buksan ang Facebook app at itap ang profile icon. Ikalawa, mag-scroll down at pindutin ang settings and privacy. Ikatlo, pindutin ang settings at iselect ang content preferences. Ikaapat, tumungo sa sensitive content tab at piliin ang show less na option. Gets mo ba? Sige nga, do it yourself. Dito pa rin po kami ni Sir Julius sa Kabuhayan at Negosyo. Kanina, Sir Julius, tinanong ko sa'yo, paano mo nababalansi yung pagiging founder ka, CEO ng napakadami mo ng brands, sa ano mo, yung kinikita niyo malasakit sa komunidad at anong klaseng leader si Sir Julius? Apo. Pagdating po sa bagay na yan, ako naman po ay make sure na yung price po natin ay tama. At kumbaga hindi po tayo nag-overprice. And of course, sa income po natin, sabi nga kanina, we're doing mga free clinics, medical mission. And a part po nun, talagang we allocate yung para doon sa mga medical mission namin. Part po ng income namin. And that's part of our CSR na ginagawa. And of course, although
part din ng support namin sa mga franchises po namin na nagde-deploy kami ng doctors kasi when we were doing the free clinic, nagki-create po siya ng awareness sa community. Na okay, meron palang pharmacy dito. Meron palang go-to-meds pharmacy dito. So parang marketing ano na rin yun. Yes, marketing support po namin Support. sa mga franchises po namin. And that's what we do talaga sa mga nag-franchise po sa amin. And every time na sabi niya, pwede ba tayo mag-free clinic? Minsan may mga times na kumbaga wala pa yung schedule, they will ask before that schedule ng mga franchises po namin. No? Sabi niya, mag-free clinic tayo. So, that's how I balance po the profit and the purpose ng negosyo. Bilang leader naman ng ito corporation ito, I'm Apo. sure, no? Apo. So, sino ang mga partner mo dito sa Go-to-Meds Pharmacy? Okay. Ang partners ko po dito sa negosyong ito ay yung, of course, yung asawa ko, yung wife ko. Siya po ay isang medical doctor. Okay, at yung pangalawa po, yung sister ko, who is a pharmacist. Oh. Pharmacist po. So, malaking tulong sila kasi Malaking tulong po. doctor, Pharmacist, opo. And nung na-register ko po yung company, parang I never expect na, hindi ko na-expect na kakailanganin ko ng tulong nila. And nilagay ko sila dyan para lang may register yung business. And yung pangatlo po, yung sister ko din, na banker dating. Oh. So, So talagang perfect yung team niyo. opo. So, the credibility, the reputation po ay talagang nandun po sa paggawa ng negosyo. So, dito ay masasabi mo na dahil ngayon, ang ano nyo rin, mga partner nyo, mga franchisee nyo, mga OFW. So, Apo. paano nyo naman natutulungan yung mga modern hero natin, ang mga OFW na nagiging business partner nyo sila? Apo. So, katulad po nito, like I time to time po, almost every month, I travel po to overseas. Okay. Like in Singapore. And this year, medyo marami-rami po ang pupuntahan ko. Kasi, ako po, naniniwala rin po ako na yung mga pinaghihirapan po ng OFWs natin, yung mga remittances nila, talaga namang para sa pamilya. And we want to help them through this passive income. So either gumawa sila ng negosyo through Go-to-Meds Pharmacy na this is very profitable business na talagang hindi lang siya about sa pera, kundi they're helping other people din. Sabi ko nga, may mission yung Tsaka, Go-to-Meds Pharmacy. siguradong hindi sila mai-scam. Alam mo, ang mga kababayan natin, OFW, dahil malapit din sa puso ko yan. Dahil Apo. noon ay naging ano rin ako, acting chairman ako sa Commission on Filipino Overseas. Wow. Sila talaga yung target sa mga scam. So, sa ganitong franchise ay Wow. siguradong kikita sila, Apo. yung passive income nila. Tama So, po. sa ngayon ba, ano yung nagiging feedback ng mga, sabihin na natin, mga partner nyo, yung mga franchisee nyo, at ano yung mga feedback din ng mga customer nyo sa mga kanayunan? Okay. Una po, sa mga partners po namin, at talagang natuwa po sila. Okay. At dahil yung negosyo po nila ay nag-grow. At sabi ko nga, itong negosyo po ito, katulad din po ito ng water eh. Yes. Katulad din ito ng bigas. Bigas. Na necessity talaga siya. So, vitamins pa lang, kailangan na ng tao. Yung bata, kailangan din po ng gamot. Yung matanda, kailangan din po ng gamot. So, kumbaga, very, ang feedback po nila, talagang natutuwa sila na meron silang gantong business. Yung iba po, nagsimula sa sari-sari store, nagdagdag ng pharmacy, may additional products silang ino-offer. So, additional income for them. At the same time, yun nga, nakatulong sila dahil hindi na kailangan bumiyahe ng mga kababayan nating Pilipino sa malayong lugar para lang bumili ng gamot. So, yung concept nyo ay yung mga existing na like sari-sari store, pwedeng Yes. So, gaano naman kalaki yung puhunan ng mga prospect franchisee nyo para maging franchisee nyo, Sir Julius? Alright, okay. To be honest po, the time na nagsisimula pa lang kami, maliit na dahil naka-promo po kami. So kaya it was our way para mas mabilis po mag-grow ang Go-to-Meds Pharmacy. Pero ngayon po napakaliit po, Yusagani. We offer it for OFWs around 500,000 lang. So napakaliit po para sa isang pharmacy business. So unlike yung iba, they offer it for times 2, times 3 ng amount na meron na ino-offer namin sa market sa OFWs. So, may mga experience ba kayo na naging partner nyo, OFW, na kinarir na nila itong
kinarir na nila itong negosyo? Opo, meron. Umuwi sila na ito ang tinutukan nila, Sir Julius? Meron po. O yung iba naman po ay, kumbaga, mag-asawa, yung isa OFW, yung isa yung asawa niya ay gumagawa ng negosyo. Pero time to time, talagang very hands-on pa rin, kahit na remote. Naghingi ng updates, ganyan. And eventually, sabi niya, gusto kong bumalik na full-time ginagawa ko na yung business. And it says something na, oops, really, nakakatulong kami sa mga kababayan naming mga OFWs. Alam mo, sa anumang klaseng profession, negosyo ay normal yung stress natin, Tama. mga pressure, bigat Tama. ng responsibilidad. Tama. So paano nyo hinaharap ito, Sir Julius? Apo. Magbigay ka ng tip, paano nyo hinaharap yung, or binibigyan ng solusyon yung mga stress na Apo. nagiging experience nyo rito sa Apo. negosyo? Okay. That's, kumbaga, part po talaga ng buhay natin yan bilang negosyante, no? Maraming nag-a-arise na mga problema, na concern sa negosyo, sa customers, sa partners. So, lahat yan, part talaga. Even minsan, yung personal mo pa, minsan, diba? Pero, how I balance it, of course, una, yung spiritual part natin, huwag natin pabayaan talaga. Na meron tayong Diyos na inaasahan. Minsan may mga times talaga yung sa gani na cornered ka na eh. Pero wala ka na ibang asahan, kundi ang Diyos natin. Yan. Second, family. I make time for my wife. During weekends, we church together. Nagkumakain kami sa labas, nagdi-date kami, pumunta kami sa spa. That's our bonding. Na para makapag-relax, yung outlet ng stress namin, mailabas namin. I mean, yun yung outlet ng stress namin. Yung spa, minsan, pag may budget kami na nakaalat, we go shopping. Kasi yan naman talaga, para ma-enjoy yung buhay, di ba? At third, may sports naman ako. So, basketball, nag-golf. So, para at least balance lang ang yan po yung ilang ways ko na pinakamabilis gawin. Pagka nasa Metro Manila ka lang or nasa malapit ka lang na lugar. So, yan po yung way ko ng pag-balance or paglabas ng stress sa sa business, even sa personal. Ano ba yung goal ni Sir Julius or ano yung outlook mo dito sa GoToMeds in the next 5 years or next 10 years? In general po, ang goal ko talaga, GoToMeds Pharmacy will be in every corner of kumbaga our country. Nasa kada barangay. Kasi that's our goal po eh. That's our mission. Na ang vision po namin, si GoToMeds Pharmacy is a community-based. Na huwag ka na pumunta sa bayan. Nandiyan na si GoToMeds Pharmacy. And in terms of numbers, in 5 years' time, we'll be in around 1,000 stores. Wow. 1,000 stores. 1,000 stores in the next 5 years. 5 years. 5 years po, yung Sagani. And that's the goal. We set that goal kasi my data is based on the past few months. Sabi ko, kaya pala natin eh. Wala pa tayong masyadong ginagawa. Wala pa tayong marketing. So, itong bagay na to, sabi ko, we can do it. We can do it. And ngayon, maraming gustong tumulong, maraming gustong mag-invest sa company. So we will talk. Sabi ko, pag-usapan natin because this company, this business is not just about money. Of course, we will create more. We will produce more money. Pero sabi ko, may mas deeper mission tong company na to. So kaya sabi ko kanina, na-mention ko na kapag ang vision mo, ang mind mo, ang heart mo is to add and creating value for other people, it is a right business. Yeah. Kulang na kulang ang oras natin, Sir Julius, pero baka may mensahe ka sa mga kasosyo natin, mga kanegosyo natin na nais magsimula ng kanilang negosyo rin na medyo hindi sila handa sa tingin nila or your parting words, Sir Julius. Yeah. So, kung ikaw ay may puso o nag-iisip magsimula ng isang negosyo, whether it's a big business, a small business, just take the first step. Simulan mo lang. At hindi mo naman malalaman kaagad kung ano yung full picture sa paggawa ng negosyo. Just take the first step at makikita mo kung ano yung next step na gagawin mo. At huwag kang matakot, marami tayong mentors, marami tayong pwedeng consultants around us
So, huwag kang panghinaan ng loob. Gawin mo lang yung dapat mong gawin. Magdasal, yung purpose mo, alam mo yung purpose mo, and take the first step. Yun lang. Maraming salamat sa iyo, Sir Julius, at sa Thank you very pagbabahagi mo ng inyong kwento. It's really my honor po, Yusef Gani. Thank you very much po. Ikaw ay na-inspire mo kami lahat at malasakit mo sa kalusugan ng mga kababayan natin. Tunay na kahanga-hanga ang inyong adikain na gawing abot kaya at dekalidad at abot kayang-kaya ang gamot. Lalo na para sa mga kanayunan, komunidad na matagal nang nangangailangan ng serbisyo pangkalusugan. Sa ating pong mga tagapanood, naway nagsilbing inspirasyon ang kwento ni Sir Julius upang tayo ay manatiling matatag, masipag at may malasakit. Hindi lamang sa pagninegosyo, kundi pagbibigay ng serbisyo, may puso at layunin makapagbuti ng buhay ng kapwa Pilipino. Salamat sa Maraming iyo, salamat po. Sir Julius. Ngayon po, palapit na tayo sa katapusan ng buwan ng Ramadan. Nais po kaming iparating ang aming taus-pusong pagbati sa mga kapatid nating mga Muslim. Naway tanggapin ng Allah ang inyong pag-aayuno, panalangin at kabutihan ginawa sa buong buwan ng Ramadan. Naway pagpalain tayo at bigyan tayo ng biyaya, kapayapaan at kalakasan sa mga susunod na araw. Ako po si Gani Makatuma, nagpapaalam at taus-pusong nagpapasalamat. Patuloy po natin suportahan ang mga lokal na negosyong Pilipino na may malasakit sa komunidad at tunay na layunin maglingkod, katulad ng Go to Meets. Para po sa mga hindi nakapanood ng ating mga nakarang episode, maaari nyo pong balikan ang YouTube channel ko, Gani Makatuman, at sa Facebook page, Gani Makatuman, Kabuhayan at Negosyo. Huwag mo natin kalimutan mag-like, subscribe at i-follow na rin natin para sa mga bagong episodes at update. We at Kabuhayan at Negosyo are one with the government in our commitment to help Filipino entrepreneurs improve their lives. Lagi po nating tatandaan, kahit anumang sakuna, kahit anumang problema, kayang-kaya natin ito. Maraming salamat po. On air, online, on ground. Tama ang balita, tama ang paglilingkod. Saan